alamin natin no yung magiging yung perspective dito ng Public Attorney's Office. At ngayon po, nasa linya po ng ating telepono si Attorney Persida Rueda Acosta, ang chairperson po o head po ng PAO. Ma'am, good morning. Welcome sa Anong Ganap. Si Shea ito kasama si Adrian at si RG. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Mga kababayan. Opo. Okay po. Ma'am, good morning. Una, teka lang, bigyan niyo muna kami ng idea kasi maraming mga kababayan natin ang hindi nakakaalam na yung PAO ay tumutulong po pala sa mga gustong mag-file ng annulment. Pero ito ay may pre-qualification, di ba ma'am? Oo. Kailangan pagka-regular proceedings, meron tayong indigency test or income test. 24,000 net income monthly sa Metro Manila. Tumaas na yan. Dati 14 ginawa namin 24. Net ha? Less net. yung lahat ng utang. Tapos yung sa other cities, 22,000 monthly net income. Other municipalities ay 20,000 monthly net income. Kumusta Parang nun? maliit. Oo. Parang maliit naman, Chief. Baka sana pwedeng taasan. Paano ba yan? Batas ba kailangan nun para mataasan? Nataasan na po namin base po sa Family Income Index, Consumption Basket ng DTI at TEDA. Doon po kami nagbase. Ma'am, Kasi pag net income na yan, talagang ano na yan yung pinakasubi na o savings na yan. Kumusta yung Pinapapasihan natin. Kumusta ma'am yung mga yung dami ng mga lumalapit sa inyo? Maabot po na mahigit 3,000 kada taon ang pausi cases natin. At marami pong babae nagrereklamo na pinupumpok sila o kaya ay ginagahasa yung kanilang anak o kaya ay yung incestuous rape o kaya naman ay may economic abuse at psychological abuse. Yung mga ganyan ay talagang intolerable na yung sitwasyon na yan Bakit hayaan pa natin mabuhay ang isang pamilya sa isang away dito, away doon, pangayan, walang kapayapaan? Kung hindi na irreconcilable indifferences na yan Kaya dapat bigyan na ng kalayaan ng isang taong nakukulong sa isang papel na wala namang kaligayahan kundi impyerno ang kanilang buhay. Ma'am, bago ko tuluyan tumawid sa divorce, ito bang 300,000 na to pag More than 3,000 sorry. po. Etong Average 3,000 na to, ma'am, etong lumalapit na to, usually gaano katagal ba yung pagproseso ng annulment proceedings po? Naku po, depende yan. Nung araw, nung private ako, nagsasign ako sa PAO, kaya ko ng 3 buwan, isang annulment. Basta doon lahat ang testigo Pati psychiatrist, psychologist. Tapos nagko-cooperate yung plaintiff. Yan. Di bali namang hindi na sumipot na yung respondent Pero kailangan may proof na walang collusion. So sa puntong yan ay talagang iba, tumatagal. Yung isa nga na-archive na At hindi niya kaya magbayad ng psychologist. Pag lumapit sa PAO, ma'am, yun lang ang babayaran, yun sa psychologist. Ayun. Kaya nga, nagre-request kami ng item ng psychologist pero hindi kami napagbigyan ng DBM para libre sa maralitang Pilipino. Hindi kami napagbigyan. Naku, mahal na pa naman magkaroon nun. ng psychiatrist o psychologist position. So, sa puntong yun ay talagang ginagawa naman namin ng lahat para masunod ang proseso ng declaration of nullity on the ground of psychological incapacity. Magkano po ba inaabot usually kung bawa sa pribadong psychologist lalapit yung isang yung nagpapaanal? Magkano Depende po usually sa yun? sir. Depende po sa kalidad ng psychologist o psychiatrist. Kanya iba-iba ho ang bili. Nung araw, 20. Bayad namin. Nung Per private session. po ako nung araw, 20 mil. Malalaga na yun. Kaya mana na ng mahirap yun. Mga kliyente po natin yung mahirap. Oo. Saka kung di mo bibigyan ng karapatan na talagang mag-ayos ng buhay at makapag-asawang muli, mapopromote ng Estado ang illegitimate relationship at mapopromote ang panganak at pagsusupling ng mga illegitimate o anak sa labas. So, bigyan ng pagkakataon, yun lang naman ang akin Kung ayaw ng word na divorce, palitan, gawin na lang additional ground for annulment. Yung irreconcilable difference, yung talagang violence against women and children, at yung rape and acts of lasciviousness against the child of the family. Para mas Kasi madali. kita mo, kawawa yung mga bata na nagdurusa na
may tatak ng pagiging anak sa labas. Tama yung nabanggit nyo nga po parang nalilegitimize kasi syempre ang kung halimbawa may isang nananakit, sabihin na natin lalaki o yung babae, pareho ng mga posible yon, parang nalilegitimize na parang dahil kasal pa sila, minsan ganun yung thinking, although mali, na pwede kong saktan ito kasi asawa ko pa ito. Ownership. So talagang kailangan nga na yun nga kahit mahirap at hindi kaya yung mga gastusin, talagang kailangan pa rin no ng divorce para rin na nga ma-legitimize yung paghihiwalay na talagang masasabi ko wala na tayo, wag mo akong saktan or ano, 'di ba? So, Oo, ganun saka yung iba, hindi makatakas dyan tinatakot sila. Ayun. O, papatay kita pag nag-file ka ng annulment. Manggugulo ako sa'yo. Lalo yung mga nasa high profile at nasa public life ng mga babae. Takot sila magpa-annul kasi nagiging stigma. O lalo kung lawyer ka, stigma na nagpa-annul ka. Tapos sasabihin kasi gusto mo lang mag-asawa kasi may kaabit ka. Ganun-ganun. Parang nire-ridicule yung gustong lumaya sa isang kapirasong papel na nga lang niya kung kayo ay lagi nag-aaway at nagtulo ko yung isa Ma'am, Attorney Percy, ang ano yung, kasi pabalik-balik na tong divorce bill sa Kamara at sa Senado, di ba? So parang ano yung gusto nyo na sana maging perspective nito nga mga mambabatas natin na hanggang ngayon talagang hardline na anti-divorce? Kasi ang sinasabi nga na syempre kung ano yung pinagsama ng Diyos ay hindi dapat pinaghihiwalay ng tao. So yung till death do us part. Alam mo yan, yung versikulo na yan sa Mateo, sa Ebanghelyo, merong exception si Jesus dyan Liban na lang sa pagkikiapid. Pag nakiapid tayo isa, pumapayag si Jesus na maghiwalay. Pero kung hindi Yung naman kasing nakiapid. perspektiba ng iba na ayaw ng Diyos ng divorce, sa Vatican nga may divorce merong ang church annulment At sa Spain kaya yung iba, dapat aralin po nila ang banal na kasulatan. Ako po ay Bible reader, kaya nakita ko po yan Pumayag si Jesus kung nakikiapid na isa. Ano, kung humanizer ng isa naman lalaki-ero. OFW lalaki, trabaho. Pagdating niya, buntis yung asawa niya, matagal siyang wala. Kasakit kaya nun. Hindi mo pa rin papayagan na mabuhay, na maligaya. At kung dadali mo Saka iba talaga yung may kasama kang masaya ka. Kaya nga sa Ecclesiastes, sa susulat, dalawa ay maigi kaysa isa. Malungkot yung mag-isa ka lang Totoo Iba naman talaga yan. yung may kasama. Kaya nga, binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na mag-asawa sa isang, sa panahon ng Kristyanismo mag-asawa ng isang babae o isang lalaki. Hindi yung parami, kaya ng panahon ng mosaiko. At saka yun nga, tsaka usually naman, di ba, separate dapat yung usapin ng relihiyon at ng batas. Pero kung napag-uusapan nga talaga natin, kung relihiyon talaga yung gusto nating pag-usapan, sigurado rin naman, di ba, si Jesus ay ayaw niya ng sakitan, di ba, Attorney Persida? Opo, at saka ang dapat isipin ng ating mga mambabata, ang karapatan ng mga bata. We are the protector, the state should protect our children. Ang batang nabuhay sa isang broken family, tapos kasal pa rin, nabuhay sa isang maingay at walang kapayapaang pamilya, apektado yan. Kaya nga mayroon nalululong sa droga nalululong sa alkohol. Lahat ng bisyo. Kasi nga, may sama ng loob sa nanay at tatay nila. Kung minsan, di na nila alam sinong kakampihan Nagkakaroon ng confusion, apektado pati pag-aaral. Yung mga Kaya isipin po ng mga congressman natin, congresswoman, o ating mga senador, iligtas natin ang mga bata sa isang magulong pamilya. Sa mga At vowsy isang pasaway cases, na ama o ina. opo, sa mga vowsy cases na hinahandle ninyo, lalo na dito sa annulment, yun nga, malaking porsyento ba yung talagang marami yung mga apektado na talaga yung mga anak? Opo. Laging apektado ang mga anak. Kung sana wala silang anak, okay lang Oo rin Yung anak, at saka may sitwasyon talagang yung anak halos nagkakaroon ng traumatic experience, nagkakaroon ng psychological imbalance, abnormal personality. Palibasa ako po, naka-12 units ako ng psychology, kaya alam ko po yung epekto ng traumatic experience sa loob ng tahanan.
Kung pwede lang, attorney, kayo na rin ang psychologist na dun sa para makalibre na. Kasi syempre, kailangan talaga may item yan, Bakit nga ba hindi mabigyan-bigyan? Sana magkaroon na nga kayo ng item para sa psychologist. Nako, nakalaking yan, tulong sa mga mahihirap na gustong maging maayos ang kanilang marital life at social yung status, civil status. Yan ay napakaganda eh. Kailangan pa iba. Di bali kung may pera, may pambayad sa lawyer. Paano yung walang pambayad? At sana ang Estado, ang agents of state kasi, kami, yung senador, legislative body, executive, yung ating judiciary, siyempre, ang judiciary, tatanggap lang yan ng petisyon. Talagang ang legislative dapat ngayon ang kumilos. At hamon ko, kung ayaw nyo ng divorce na salita, idagdag yung grounds for annulment, yung talagang makikita natin talagang incompatibility na apektado mga anak. Ano po bang dagdag na grounds halimbawa? Kasi meron yung halimbawa 5 taon na. Paano ba yun? Ma'am. Oo, Ganon. eto kasi yung mga grounds, ma'am, dun sa divorce bill. 5 taon na dapat nahiwalay, nagagahasa o naaabuso yung partner, nakakuha na ng absolute divorce sa foreign country yung isa sa dalawa, nagkaroon ng irreconcilable differences, tapos na-annul na ng simbahan. Halimbawa, yung 5 Oo. taon, matagal-tagal Kulang pa yun. ba, ma'am? Meron pang nawawaglit? Ay, yung grounds ng imbawsi. Economic abuse, yan. Economic Saka, abuse. Importante yung bawsi kasi hindi po pwede psychological nagkakabugbugan Tuloy pa. Idagdag na Tinutuloy grounds pa din. for annulment yan. Yan. Doon sa Article 45 ng Family Code, idagdag na lang, amendment. Huwag gamitin yung Economic salitang abuse. divorce. Ang divorce kasi, ang katumbas sa atin, yung grounds for annulment under Article 45 or Article 35, 36, 37, 38. 35 yung void ab initio, 36 yung psychological incapacity, 37 yung incestuous Relationship. marriages. Yung isa naman by public policy. Tapos 45 yung voidable, valid until annulled. Idagdag nila yan. Baka yan. Ma'am, tama ba? Actually, binanggit ni Chief, tawag dito sa Kamara, meron silang term na ginagamit kung ayaw nga ng salitang divorce dahil nga masyadong nababahuan dun sa salitang divorce, pwede namang ginagamit nila sa Kamara, at least ewan ko sa Senado, yung dissolution of marriage. Oh, tama. Yan din. But Oo. pero yun na nga, Same banana. pareho ng prinsipyo na binabanggit ni Chief na itong mga grounds na to para dun sa mga hindi na talaga dapat ipilit na relasyon. Tama. Kasi nga Tama maawa yan. rin kayo dun sa mga bata na na lumalaki dun sa ang kanilang bahay parang war zone. Hindi rin yun maganda. Saka alam mo, yung suicide ng mga bata, factor din yan. Pag hindi Marami po ba? masaya ang pagsasama ng mga magulang, may mga nagsuicide na bata. Wala lang akong data sa suicide pero meron yan. Kaya natin mga bata, pag ako nag-live, nasabihan ko na magpakabait, manindigan, o isipin na iba ang buhay nila kaysa magulang. Mas bukas, sisikat pa ang araw. Mga ganyang lingwahe ko para yung mga millennials natin, maisip nilang hindi pa tapos ang buhay kung nag-aaway lagi ang nanay tatay nila o kaya ginahasa sila ng ama nila. Ma'am, pero halimbawa, kunyari lang, finally maging ganap na batas yung divorce, kayo ba sa PAW, kakayanin nyo naman? Kasi ito, absolute divorce, tapos ang isinusulong ay all expense paid para sa mga mahihirap natin na kababayan. Meron ba kayong sapat na bilang na abogado at staff para magproseso? Ay, may request kami na dagdag na 200 abogado dahil hindi kaya yung 1,000 at nag-i-initiative na ang lower house dyan. So, inihahanda na nila ang PAW para sa maraming kaso na darating. At alam mo naman, halos lahat sa amin na. Lahat ng problema, pati pagbabalik loob ng ating mga naliligaw na landas sa kabundukan sa amin din. Napakahirap ng buhay ng public attorney pero napaka-rewarding. Merong altruistic feeling, may parang nasa heaven ka na. Kapag nakatulong, kaya nga ay tinaasa ng sweldo pero tumaas man, kulang pa rin sa gastusin sa araw-araw sa pagtupad ng tungkulin. May mga netizen, ma'am, Attorney Percy, ito pasintabi ang sinasabi ng ilang mga netizen, bakit daw po masyado kayong bias at pabor na pabor kayo sa divorce? Hindi ako Samantalang bias. Sige Patas po. lang ang ating patas lang tayo.
At pinoproteksyonan lang natin ang mga bata. Mm-mm. Sana, hindi mo payagang maghiwalay yung nanay at tatay ng legal. Ginugutom na yung anak. Oo. At Ang saka, awa, mercy, God is mercy. Hindi tayo bias sa masamang magulang dahil kailangan pa rin pagbaguhin siya. at yun nga, Kailangan i-rehab ang magulang na responsable, parang dulong din sa droga ang katumbas niyan eh. saka para Hindi niya alam ang tungkulin niya sa kanyang pamilya. Sabi ni Ben Brequillo, paano naman daw yung mga bata na maaapektuhan ng divorce? Eh, pag-uusapan ng support at custody niyan. Parang sa annulment na nasa family code, laging kasama ang support at custody. Ina-adjudicate ng court. Isipin nyo, payag kayo, nagkasal pa rin sila kahit ginagasa ang anak. Kahit binubugbog araw-araw ang asawa at anak. O yung babae naman, sugal dito, sugal doon. Oo. O sama sa ibang lalaki. Baka ang pinupunto ni Benny, no? Ni Ben. Baka po ang pinupunto, attorney, kumbaga parang yung negatibong epekto halimbawa Yung sa psychological anak effect din. kung mag-divorce, paano ba natin babalansehin? May Paano nyo kasama iuwi po ang yun? counseling dyan. May counseling sa mga bata yan. Kasama dapat sa provision yan. Oo. May magka-counseling kapag naghiwalay na. May mag-aalaga sa mga anak. Oo. Kumbaga sa Kaya ano, ma'am? marami tayong social worker. Ang DSWD po ang dapat kumanap niyan. Kumbaga sa ano, attorney, hindi siya yung parang, divorce na kayo, tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Dadaan sa korte yan. Dapat may ebidensya. At saka kung titimbangin mo, attorney, di ba, halimbawa, ano ba yung epekto, tinitimbang naman yan, di ba, ano yung epekto na yung bata ay nasa loob pa ng marriage ng kanyang mga magulang na, yun nga, toxic na, nagkakasakitan na, as opposed to dun sa maghihiwalay na maaring meron ding stigma kasi, di ba, ang aminin naman natin na meron pa rin judgment kapag hiwalay ang iyong mga magulang. Pero yun nga, tinitimbang nyo yan, di ba? Ano yung mas makagaganda para sa bata? At saka may Opo, impact. tsaka yung judge naman dyan, tsaka fiscal nakabantay. Oo. May impact. Talagang present yung talagang mapapahamak na yung mga bata kung hindi pa rin paghihiwalayin. May Babantayan yan. At saka, alam mo, meron kami mga pinapile na bandang huli, inuurong din yung demanda eh. Yung legal separation. Yung, yung kanilang annulment, inuurong eh. Nare-realize, ganon. Mahal, saka sa legal separation, may cooling off period na 6 months. Talagang maingat dapat ang korte dyan. Hindi basta divorce dito, divorce doon. Kaya nga, hindi. kailangan tumaan sa husgado. Oo, hindi siya Las Vegas style divorce na kinasal kayo ngayon, bukas pwede na kayong maghiwalay. At saka, Hindi pa